ito naman po yung mga espesyal na konsiderasyon sa mga taong may asthma. So dito po, i-discuss po natin yung ugnayan po ng asthma sa pag-exercise, ugnayan po ng asthma sa pagbubuntis, ugnayan po ng asthma sa sobrang tibang, at ugnayan po ng asthma sa paninigarilyo. So, yung pag-exercise po ba, nakakabuti po ba ito sa taong may asthma? Sino po rin sabi ng yes? Yes. Sino na po hindi naniniwala? O, siyempre wala. So, sa pagkalatan po, nakakabuti po talaga yung pag-ehersisyo sa mga taong may hika. Ang kailangan po talaga natin sa ganitong sitwasyon ay yung regular lang na physical activity. So, tulad po ni Ma'am Ara, ano po yung exercise niyo, Ma'am? Marami po. At tulad po ng ano? Zumba. Zumba. So, si Ma'am nagsusumba. Zumba queen Sa yan. pagsusumba po ba ninyo, hinihingal po ba kayo habang nagsusumba? Hindi naman. Hindi naman. So, nakakabuti po yung pag-exercise dahil marami po itong benepisyo. Una-una po, mas maganda po yung control ng asthma natin. Pangalawa, mas maganda po yung function ng baga. Pangatlo, naiwasan po yung ibang sakit tulad ng mga sakit sa puso. At yung pangapat po, mas maganda po yung kalidad ng buhay ng tao na hika. So, yung asthma rin po, minsan may side effects, no? Pwede rin po itong mag-cause ng atake ng asthma. Ito pinatawag natin na exercise-induced bronchoconstriction. So, nalaman na po natin kanina kung ano po yung definition ng bronchoconstriction. Ito po yung paninikip ng daluyan ng hangin. So, ito pinatawag natin na EIB. Pero wag po tayo mag-alala dahil na-prevent naman po o naagapan natin yung ganitong komplikasyon. Ano po ba? May nakasubok na po ba na nag-exercise tapos hiningal? Hindi naman. Wala naman. Usually, ang ginagawa po natin, syempre gagamitin pa rin po natin yung maintenance natin na inhaler bago po tayo mag-exercise para ma-prepare po yung baga natin at hindi po tayo atakin na bang nag-exercise. Yung ibang paraan po, aside po sa inhaler na ginagamit natin, pwede po tayo mag-warm up. Warm up muna bago po mag-exercise para ma-prepare po ulit yung baga natin. Okay? Naintindihan naman. So mag-exercise po ba kayo o hindi? Exercise. Okay, tama. Huwag po kalimutan, ma'am. Huwag po kalimutan yung inhaler nyo pag nag-exercise. Baka po nag-zumba lang kayo. So, wala po kayo dalang inhaler. Unahin mo na yung maintenance. Yung pagpupuntis mo ba? Maganda po ba ito sa mga tao may asthma o hindi? Ano po daw? Yung pagbubuntis. Nakakasama po ba yung pagbubuntis? Hindi. So, ganito po. Yung pagbubuntis, hati po tayo dyan. May mga ibang pasyente o ibang buntis po na nakakasama sa kanila, mas inaatake po yung pasyente. Cesarean po daw yung buntis, di ba pag asthmatic, nagsisesarian siya. Depende po, depende po sa control. May mga ibang pasyente po na pagka-control, pwede naman pong regular na delivery. So, may mga iba pong pasyente na nakakasama, mas inaatake, may ibang pasyente na mas nag-improve, may ibang pasyente naman na walang epekto yung pagbubuntis sa kanila. No, so usually, bakit po ba inatake ng hika yung taong nagbubuntis? Sa akin kasi nagsisesarian ako. Ano man? Ano po? Sa akin po kasi na-experience ko, nasisarian po ako. Sisarian po kasi ako kasi once na matrace ng doktor na asthmatic, sisarian po. Hindi po ganun yun. Nag-necessarily po. Pagka-control naman po yung asthma, pwede naman po normal delivery. Depende pa rin po sa assessment ng doktor nyo kung nag-deliver po kayo. So yun po. Yung isa po sa mga dahilan kung bakit po kasi nasakay yung pasyente